Ka-Express, grabe ang posibleng mangyayari sa career ng Pinoy Giant na si Kai Sotto kung magtuloy-tuloy ang kanyang performance sa Japan B-League. Habang parami ng parami ang kanyang dominant game sa Japan, unti-unting lumalakas ang usapan sa International Basketball Circle na maaring bumalik sa radar ng mga NBA teams ang ating 7-3 Pinoy Center. At kung magiging consistent ang kanyang double-double performances sa Japan, hindi malayong makita natin si Kai na muling makakuha ng pagkakataon sa NBA, posibleng sa pamamagitan ng NBA Summer League, training camp invite o kahit two-way contract. Sa kasalukuyan, si Kai ay naglalaro para sa Koshigaya Alphas, isang koponan sa top division ng Japanese League. Matapos ang isang mahirap na taon na naapektuhan ng injury, unti-unti na siyang bumabalik sa kanyang dating forma. Sa katunayan, ilang sunod-sunod na games na siyang nagpo-produce ng solid numbers na talaga namang nakakakuha ng atensyon ng mga fans at scouts. Isa sa mga performances na talagang nagpagulo sa basketball community ay ang monster stat line ni Kai na 21 points at 19 rebounds sa Japan. Isang performance na halos umabot sa 2020 game, isang bagay na napakabihira kahit sa professional leagues. Sa laban na ito, malinaw na ipinakita ni Kai kung bakit siya itinuturing na isa sa mga pinaka-dominant big men sa Asia basketball ngayon. Hindi lang basta scoring ang ginawa ni Kai, dominante siya sa rebounding battle, kinontrol ang ilalim ng ring laban sa mga import na malalakas na foreign big men. Ang 21 points at 19 rebounds performance na ito ay mahalagang milestone sa kanyang Japan B-League career dahil ipinakita nito ang dalawang bagay na talagang hinahanap ng NBA sa modern centers. Una, elite rebounding presence. Pangalawa, consistent inside scoring. At para sa isang 7-3 center, napakahalaga ng kombinasyon ng dalawang ito. Sa NBA ngayon, maraming teams ang naghahanap ng big man na kayang gawin ang tinatawag na rim running at rebounding role. Isang role na ginagampanan ng mga players tulad ng mga rim protecting center sa liga. At kung titingnan ang trajectory ni Kai sa Japan, unti-unti niyang pinapakita na kaya niyang gampanan ang ganitong klase ng role sa mas mataas na level ng basketball. Hindi rin ito isolated performance. Sa ilang bahagi ng kanyang Japan B-League run, nag-average siya ng halos 14 points at higit 10 rebounds per game na naglalagay sa kanya sa mga top rebounders ng liga. Bukod pa rito, dati na rin siyang nag-poster ng 21 points at 12 rebounds, double-double performance sa Japan, isa pang indikasyon na kaya niyang mag-produce ng dominant numbers laban sa international competition. At itong February, nag-post si Kai ng isa pang impressive performance kung saan nagtala siya ng 15 points at 14 rebounds sa isang dominant win ng kanyang koponan laban sa Sunrockers Shibuya. At ang mas nakakagulat pa, eto na ang ika-4 na double-double niya sa loob lamang ng 5 laro. Isang malinaw na indikasyon na bumabalik na ang kanyang elite form pagkatapos ng injury recovery. Sa parehong stretch ng mga laro, nag-average si Kai ng 14.6 points at 11.4 rebounds, mga numero na malinaw na nagpapakita ng kanyang impact sa loob ng paint, isang bagay na talagang hinahanap ng maraming NBA teams pagdating sa modern centers. At kung magpapatuloy ang ganitong klase ng production, maraming eksperto ang naniniwala na muling bubukas ang pinto para sa NBA opportunity. Pero para mas maintindihan kung bakit mahalaga ang mga performances na ito, kailangan nating balikan ang timeline ng career ni Kai sa Japan. Noong 2025, nagdesisyon si Kai na manatili sa Japan matapos siyang pumirma muli sa Koshigaya Alphas para sa 2025-26 Japan B-League season, kahit na siya ay nagre-recover pa mula sa isang malubhang ACL injury. Ang injury na ito ang nagputol sa kanyang momentum noong nakarang season at naging malaking hamon sa kanyang development. Sa kabila nito, ipinakita ni Kai ang matinding determinasyon na bumalik sa court. Halos isang taon ang ginugol niya sa rehabilitasyon at recovery bago tuluyang makabalik sa laro nitong early 2026. At na makabalik siya sa lineup ng Alphas, agad ipinakita ni Kai na hindi siya bumalik para lang maglaro, bumalik siya para mag-dominate. At sa kanyang comeback game pa lang sa Japan B-League season, agad siya nag-poster ng 20 points at 14 rebounds, isang performance na nagsilbing signal sa buong liga na handa na siyang muling magpakita ng kanyang full potential. Ang ganitong klaseng performance mula sa isang 7-3 center
ay hindi basta-basta? Sa modern basketball ngayon, ang mga big men na may kombinasyon ng size, rim protection, rebounding at finishing ability ay napakahalaga sa NBA. At dito pumapasok ang malaking posibilidad na maaring bumalik si Kai sa radar ng mga NBA scouts. Kung ating babalikan, hindi naman ito ang unang pagkakataon na napalapit si Kai sa kanyang NBA dream. Dati na siyang naglaro sa NBA Summer League kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang skills laban sa ilan sa mga rising prospects ng liga. Bukod pa rito, nagkaroon din siya ng professional experience sa NBL kasama ang Adelaide 36ers, isang liga na kilala bilang stepping stone ng maraming international players papuntang NBA. Pero matapos ang injury setback, kinailangan niyang muling buuin ang kanyang momentum at ngayon mukhang ginagawa niya ito sa Japan. At ang magandang balita para kay Kai ay ang Japan B-League ay unti-unting nagiging isa sa mga liga na binabantayan ng mga NBA scouts. Maraming players mula sa Japan B-League ang nakakuha ng international opportunities dahil sa kanilang performances, lalo na kung sila ay dominant sa kanilang roles. At para sa isang center na tulad ni Kai, napakahalaga ng pagiging consistent sa mga susunod na aspeto: rebounding, rim protection, efficient scoring sa loob, defensive presence. At base sa kanyang mga recent games, malinaw na nagsisimula na siyang maipakitang muli ang mga qualities na ito. Sa katunayan, kahit nung mga nakarang seasons pa lamang, nag-average na si Kai ng halos 14 points at halos 10 rebounds per game para sa Koshigaya Alphas, numbers na malapit na sa double-double production. Kung ma-maintain niya ito at mas mapataas pa sa kasalukuyang season, malaki ang posibilidad na makakuha siya ng panibagong pagkakataon sa NBA. Isa sa mga realistic pathways para dito ay ang NBA Summer League na kadalasang ginagawang scouting ground ng mga NBA teams para sa international prospect at developmental players. At kapag ang isang player ay nagpe-perform ng mahusay sa Summer League, maaari siyang makakuha ng training camp invite, Exhibit 10 contract o kahit two-way deal, mga kontratang kadalasang nagsisilbing unang hakbang papunta sa NBA roster. At kung titingnan ang profile ni Kai, meron siyang ilang unique advantages. Una, ang kanyang 7'3" height ay napakabihira sa professional basketball. Pangalawa, meron siyang international experience laban sa iba't ibang estilo ng basketball mula Australia hanggang Japan. Pangatlo, may experience siya sa international competitions bilang bahagi ng Gilas Pilipinas kung saan nakalaban niya ang ilan sa mga pinakamalalakas na national teams sa mundo. Ang kombinasyon ng mga bagay na ito ay maaaring maging malaking factor sa kanyang NBA chances. Pero syempre, hindi rin madaling landas ang papunta sa NBA. Kaya naman para kay Kai, isang bagay ang kailangang manatiling malinaw: consistency. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.